Si Mark. Good morning everyone. Isang mapagpalang umaga po mga katuwang. Muli po ito po si Efren Espanyol, ang inyong small YouTuber. Ngayong umaga mga katuwang. Magandang tanghali po mga katuwang, isang mapagpalang araw po sa inyo pong lahat. Ngayong umaga isa po sa pupuntahan po natin, ito pong mag-asawa ni Mulong at Richelle. Nabalitaan po kasi natin na parang na-stroke o mild stroke itong si Mulong mga katuwang. I-update namin kayo dito kay Mulong and Richelle. And mamaya po pagkagaling natin dito, i-update naman namin kayo sa kalagayan po ng asawa ni Mark, yung anak ko po na pang-anim na beses na po nilang balik ito sa ospital. Actually kalalabas lang po ng isang araw, after 2 days o 3 days yun, balik na naman po sila sa ospital, no? Grabe, sobrang hirap, no? Na makita mo yung anak mong naghihirap sa kalagayan niya. And at the same time, yung lalabas ng ospital, sobrang napakalaki po ng bayarin na halos lahat na po nalapitan po namin mga katuwang para po makalabas sila ng ospital. So talagang napakahirap sa isang small YouTuber na katulad po namin, no? Na pagising mo sa umaga, iniisip mo yung mga pamilyang pupuntahan mo na humihingi ng tulong, then makakatanggap pa ng message na yung anak mo naman isinugod na naman sa ospital, ibinalik na naman sa ospital. Napakasakit, no? At hindi mo na alam kung sinong lalapitan mo, and halos lahat na po ng santo natawag mo na, no? Kaya ngayong tanghali, tara, samahan niyo po ako mga katuwang. Mag-isa lang po ako ngayon. Medyo gumanda-ganda po panahon. Kanina po kasing pagising natin ng umaga, napakalakas po ng ulan. Pagtatanghali na po ng ito ay tumigil. Ngayon ay gumanda-ganda na po. And kaya nagkaroon tayo ng pagkakataon na makalabas po ng bahay at mapuntahan po yung mga dapat nating mapuntahan. Hirap dito kahit nakamotor mga katuwang. Kapag naglalakad pa uwi, lalo kapag medyo maulan hapon, ito rough road masyado, punta kinamulong mga katuwang. Tao dito sa bahay ni Namulong and Rochelle. Ayun, saan daw sila? Wala dito nawawala. Saan daw sila? Tanong natin dito sa kapitbahay. Tao po, saan sila doon? Si Mulong and Rochelle? Dagat. Umalis? Ano sa dagat? Si Mulong, nangingisda. Opo. Yung asawa? Nagpunta po doon natin na lahat ng pagkain. Apunta din. Salamat ay ha. Kapitbahay. Ito si ate. Gusto po? Asan sila yung mag-asawa? Nasa dagat nga. Inahada ng pagkain yung asawa. Inahada ng pagkain yung asawa, si Kuya Mulong, ni Rochelle. Ay, yung mga bata, nag-eskwela? Kasama. Oh, hindi nag-eskwela. Hindi nag-eskwela si Bakit? Bakit? Wala daw pong eskwela. Walang eskwela. Oh. Ate sabi na stroke si Mulong. Siya nga ay nanagiging man. Okay na, okay na. Okay. Ingay nung kapitbahay. Kantahan sila. So at least okay na po na. Okay na. Okay. Nangingisda na ngayon. Magkasama yung mag-asawa. Hindi, may kasama siyang asawa niyan. Kapitbahay. Okay. Hindi man nga ako nakakasama. Oo. Dito tayo sa likod po. At maingay yung kapitbahay niya. May kantahan. Ayaw naman nating patigilid. Kakaya naman. Nag-i-enjoy sila. Yung likod bahay na Michelle o na Mulong. Maayos na ano po. Hindi na po sila nagtinda. Ano na eh? Ano po, nagtigil nga si Rosil nung Bakit? At gawa nga nung pagka-depression ng asawa. Pagka mild stroke lang naman yata. Mild stroke ano? Yan, nagbalik naman din kagad. Oo. Basta tagi pa sa 2 araw. Okay na. Gumaling na. So mild stroke lang yun. Balik na. Nakapagtatrabaho na ngayon si Mulong. Okay. So yung pagtitinda ni Rochelle doon sa padyak niya, hindi na natuloy. Hindi na. Naubusan ng pera. Ay, awan ko lang po sa kantin. Ito kasi si nanay, kamag-anak ano ho? Hindi, anak ko yun. Anak mo sino? Sumulo. Si Mulong. Anak nito ni nanay. Kala ko kamag-anak. Anak pala ito ni... Anak pala nito si Mulong. Anak ko. Ayun. So wala ng pera. Wala ng puhunan. Hindi po ako nagkaroon tanong.
Kaya nagantanong. Kaya ako, siyempre, pamilya na. Tama. Kaya naman. Kakaya mo mag-usisa, baka sabihin. Tama. Sige po, nanay, punta na rin ako. Yung puntahan ko dito talaga sila kasi alamin kung totoo yung balita na na-stroke daw si Nga? si Mulong. Na-stroke talaga? Talaga. Okay, Hindi naman yung okay. tunay na stroke talagang. Mild stroke lang. Oo. Okay. Kabalik man na. Kabalik na. At nasa hanap buhay na ngayon. Andun sa bangka sa dagat, ano? Okay. Nagpapangkin na nga. Tapos si Rochelle, sumunod gamit yung padyak. May dadala ng pagkain si Kuya Mulong. Yung mga anak kasama. Kasama. Pating maliliit na anak. Ay, kasama. Pambihira. Ay, ayaw mag na iwan dito. Oo. Kasi ko, sige, sama mo, Okay. bahala kayo. Sige na, alis na po ako. Saan na bahay nyo? Ay, ito po, Ito dito din. Kasama kayo dun sa na-relocate, ano? Okay. siya kaming Oo. Alis na po ako, ha? Salamat. Thank you. At least salamat sa Diyos at hindi naman pala masyadong stroke si Mulong at ngayon gumaling na, nasa dagat na po, naghahanap buhay. Ayun, sige po, Nay, thank you, ha? Salamat. Si Tay Tomas, wala dyan, ano? Ay, Nasa work, nasa trabaho. Lagi nung inapunta doon. Nasa work, ano? Bukas yata po ang hindi mapunta. Day off niyo bukas. Monday ang day off noon. Hindi po, madip daw siya bukas. Sa pilitan. Sa pilitan. Oo. Ay, sige po. Salamat. Okay. Toy, salamat, Toy. Thank you. Okay. Tara na po, mga katuwang. Puntahan na natin sina Mark and Linlen doon po sa kanilang ospital. Doon siya nakakonfine ngayon. Si Mark. Ang ibang pasyente rito. Tulog. Kawawa naman to. Mark, kamusta ka? Anong oras kayo Kanina, karating dito? 10 po. Marami na kami dito sa kanya. Ha? 10 na po kami dito. Alas 10 ng Opo. umaga? Ito kanina, alagang araw. Yun ba? So, Natake na naman. Di ba 3 days kalalabas nilang 2 days? magto 2 days pa lang. Magto 2 days pa lang sana. Ano, Lenlen? Diyos ko naman. Diyos ko. Anong sabi ng doktor? Yun nga po nung last time, saan balak po sana kung sakalang bumalik siya, baka maoperahan daw po siya. Oo. Kaya lang nalaman nga yung isa ng sakit, yung hyperemesis gravidarum. Ano yun? Yung pagsusuka ko na sobra-sobra. Tuloy-tuloy na pagsusuka. Kasi yung sinasabi ni Doc, wala daw po kasiguraduhan niya na gagaling siya pag naoperahan. So walang kasiguraduhan yung gagaling siya kapag ka naoperahan. Opo. So hindi na operahan. Paano anong gagawin doon sa tuloy-tuloy na suka niya? Mamayat na siya. Gagamutin pa rin po. Gagamutin pa rin doon. Opo. Saan si Casey? Iniwan niyo? Sa Binan. Babae. Anong nararamdaman niya ngayon? Anong masakit sa kanya ngayon? Yung sikmura niya po. Sikmura pa rin. Ha? Hindi naman siya nga. Dati hindi naman talaga siya ganyan, di ba? Parang lumalala lalo. Yung balik-balik sa ospital, parang lumalala siya. Parang hindi gumagaling. Ilang balik na sa ospital? 6 na yata eh. 7 na po. 7 na. Diyos ko. Ang dati, ang talagang nararamdaman lang niya, yung tsuka. Opo. Ngayon pati tiyan, sumakit na. Di ba? Maraming sakit na namimilipit. Namimilipit. Kasi sabi ng acidic siya, di ba? Acidic siya. Opo. Kasi nung last time ng ultrasound niya po, yung bato sa abdo. Bato sa abdo. May parang Manakitaan na parang mga may buha-buhangin doon sa bato sa abdo. Opo. Kaya daw po Tapos, siya nagsusuka. Tapos, sabi ni yung doktor,
igagamutin na lang daw, hindi pa naman daw ano. Pero nung una, sabi, pwedeng... Possible daw po ma-opera. Daw ako pagbalik ko. Ha? Pagbalik daw po. Daw ako bumalik ulit. Oo. Tapos, sabi po ni doktora kanina, Oo. yun nga daw po walang kasiguraduhan na mawawala yung Sakit. pagsusuka niya. Opo. Kahit operahan siya, walang kasiguraduhan na mawawala yung sakit tsaka yung pagsusuka niya. Opo. So ano yung pagsusuka niya? Bakit ganun? Hindi matigil yung kanyang pagsusuka. Pag pitong balik nyo na sa ospital, dito sa ospital, hindi na mayroong gastos, Diyos ko. Anong nangyari doon sa mga doktor? Anong sabi ni Tumagal Mark? lang po kami sa bahay, parang isang buwan eh. Sus ko po. Madami naman pong bawal sa kanya, iniiwasan naman po. Ang bawal, kadaming pagkain na bawal. So yung kanyang biscuits lang, Opo, tapos No? mga sabaw lang po. sabaw. Kumusta naman yung timbang niya? Medyo mababa na po eh. Nagbaba na? Nung huli po, patimbang yung 42, 42. Oo. Ngayon, Ngayon, di po pa po siya natimbang. ha? Kasi nangihina po siya kanina eh. Oo. Anong, Gusto ko na magpo-opera. Ha? Gusto ko na magpo-opera para mawala na yung sakit. kaya lang, sabi daw anak ng doktor naman, kahit operahan ka, hindi naman daw siguradong mawawala yung sakit. Tsaka yung pagsusuka mo. So, anong alternatibong pwedeng gawin ng doktor, Mark? Mamaya po, di pa po dumating yung sa ano niya eh, yung sa internal niya, yung IM niya eh. Oo. Di pa po dumating. Oo. Wala naman epekto yung gamot. Ha? Ano daw? Epekto Wala naman daw epekto yung mga gamot, Mark. Ang sabi ng doktor, dapat sinabing walang epekto yung mga binibigay nilang gamot. Yung nga po. Ano sabi? Yung mga gamot mo, ang dami nga po namin gamot yan. Diyos ko. Tapos walang epekto, kaya siya nagkakaganyan eh. Basta nag-uumpisa lang po siya sa pagsusuka. Oo. Tapos di pa naman masakit yung tiyan. Siyempre wala na po laman yung tiyan niya. Oo. Makirot na naman. Dugo na yung sinusuka ko. Ha? Dugo na. Madugo na daw yung sinusukan niya, Mark. Hmm. Ay, dapat sinabi mo sa doktor na gano'n ang nangyayari. Ano sabi? Ayun nga po, bibigyan na nga po siya ng gamot. Pero basta binanggit lang po sa Sa akin. hospital ako magaling. Pag uwi ng bahay, hindi ko na alam ang gagawin mo. Pag nasa ospital daw siya, gumagaling. Pag uwi ng bahay, nangyayari na naman. Inaatake na naman si... Huwag ka magsalita ng ganyan, ako. Naghihintay sa iyo si Casey, yung anak mo. So, anong sabi? Hindi daw kung uoperahan daw, kung uoperahan ay walang kasiguruhan. Opo. So, dapat, ano po kamo doktor ang gagawin natin? Hindi naman po pwede na tingnan ko lang ang asawa ko na ganyan, na may milipit sa sakit. Yung nga po. Di ba? Di ba, Mark? Opo. Ano magpo-opera? Ha? Ano magpo-opera? Anong sabi ng doktor? Pag inoperahan ka daw, gagaling ka? Sabi niya yun daw ang cause ng sakit. Yun daw ang cause ng sakit. Kaya daw sumasakit kasi nga may mga buhangin sa abdo. Yung mga buhangin sa abdo. So, dapat matanggal yun. Sabi sa akin ng doktor, pag bumalik daw ako na mas palit yung ganito ko, operahan daw ako. Ay, nakausap daw ngayon ni Mark. Wala daw kasiguruhan kahit operahan ka. Yung isang doktor pa po yun, nung kanina na sa emergency kami, Oo. ang sabi kasi ng doktor niya na nagsabi mo operahan siya, binigyan mo na siya ng gamot. Oo. Eh, hindi pa po na umiikot ngayon. Yung isang doktor pa lang po yung nagsabi sa amin nun. Na? Na yun nga po, na pag inoperahan daw siya po siya, hindi masisigurado kung mawawala yung pagsusuka niya Oo. o pagsakit. Pero yung isang doktor ang nagsabi Opo. na dapat maoperahan. Opo. Yun, hindi niyo pa nakakausap yun. Hindi pa po ngayon. Hindi pa mawala yung pagsusuka, pero yung sakit nito, pwede mabuwasan yun. O, yun na dapat makausap mo, Mark. Yung doktor na nagsabing uoperahan siya para at least gagaling yung sakit niya sa tiyan. Di ba?
Inaantay nga po namin. Di pa po nang pupunta rito. Kanina po yun nung nasa emergency room kami. Ha? Ultrasound ako ulit. Ultrasound ka daw ulit. Ultrasound. Kasi nung huling ultrasound niya, nakitaan na parang may mga buha-buhangin sa gallbladder. Gallbladder. Oo. Sabi ng doktor, kailangan maoperahan. Pero yung isang doktor nga nagsabi, kahit maoperahan daw, hindi Walang mawawala. kasiguro yun. Walang kasiguruhan. Opo. Yung wala sakit. Ha? Kaya ko tiisin yung pagsusuka. Oo. Pero yung Sakit. hindi ko na kaya pa. Sakit na sakit Oo, ano. Dapat makausap natin, Mark, yung yung doktor na nagsabi, no? Na ang solusyon diyan operasyon, ano? Tatanong niyo na, Mark, kung magkano yung bayad sa operasyon. Hindi pa? Hindi pa po. Wala pa po kaming idea. Ang sabi mo, Len? Mahingi po yan ng down payment bago ako pirahan. Hingi ng down payment. Oo nga naman, ano? Opo. Yun ang Sinabi problema ko sa natin. kanina. Malaking problema natin, Mark. Diyos ko. Yun ang malaking problema natin. Ma-ultrasound mamaya. Opo. Dapat po. Nakainom siya ng tubig kanina. Oo na po kasi. Pero bawal nga daw po muna. Kasi ultrasound po siya. Bawal muna ako kumain. Kanina, pumilit siya sa akin. Oo na po siya. Sabi mo, Mark? Doon po sa mga nagme-message po sa may mga nagme-message po talaga na humingi nga po ng tulong. So, mga nagpasensya na po talaga. Hindi po muna po ako makakapag po sa ngayon kasi siyempre kailangan po unahin yung pamilya ko bago yung ibang tao. Mas kailangan ako, wala mo mag-aalaga sa kanila. Binilin ko nga lang po yung anak namin kasi siyempre hindi ko naman po mapukusan dito sa asawa ko kay Linlin. Kaya po sana maunawaan niyo po na hindi niyo po ako makikita muna sa ngayon sa vlog. Lalo ngayon, ilang buwan na. Kasi ganito nga po yung nangyari sa sitwasyon po namin. Pabalik-balik kami ng hospital pang 7. 7 beses na. Talagang Ingat kayo. Lagi kayo mag-pray. Dasal kayo pong Nazareno, Mark. No? Nak, lagi kayo magdasal kayo pong Nazareno. Walang imposible. Ha? Samahan natin, Mark, ng dasal. Ha? hindi pag sumakit po yun sa niya, hindi ko naman po siya pwedeng hindi isusugod. Kaya nga. Kasi kung titignan mo lang ko sa bahay, Oo. talagang Masakit tingnan. Namimilip sa sakit. Tapos, wala kang magagawa. Di ba? nadi-dehydrate man po siya. Tama. Doon po sa mga tumulong, sa maraming salamat po sa inyong lahat po. Sobrang laking bagay din po talaga nung kung saan namin kinukuha yung pambayad. Siyempre, lalo na sa private kami kaya Laking gastos. opo. Ngayon, nilalakad ko naman po sa ibang government agency para malis yung iba. Tapos yung mga nagpadala po ng mga una pa, sila Ma'am Nancy, sila Tita Cora, sila Sir Marshall, yan. Isa yung iba po, hindi ko na po, sila Ma'am Post Lady po. Talagang doon namin din inano sa mga bill. Kasi sa public po kami 3 beses, wala naman po talaga. Wala eh. Grabe, siksika, napakainit sa public. Saka iba po yung tutok sa pasyente. Pasyente. Minsan maghapon, walang doktor na dumarating. Talagang wala namang ibang choice po eh. Talagang mga ginawa lang karamdam niya na makakuha namin yung tamang sagot. Gamot. Tamang sagot sa mga gamot. So mamaya, kausapin mo yung doktor na nagsuggest noon na kailangang operahan. 2 days pa lang po after makalabas kami eh. Ito na naman, balik na naman kayo. Kasi hindi po siya hindi isusugod kapag sumakit yung tiyan niya. Hindi niya po kaya tiisin yung sakit. Sobrang sakit daw po talaga. Kaya yun, wala pa kami ilang araw sa bahay. Isang araw lang sa bahay. Parang isang araw nga lang po. Kasi gabi na po kami last time na
Pag ikaw nakikita mo yung sitwasyon, talagang mas napakasakit, no? Napakasakit. Pray kayo, Mark, ha? Anak ko, pray kayo, ha? Basain. O, bawal mag-inom kasi ultrasound, ha? Hula po. Ano daw? Wow na po siya. Basahin mo lang yung labi niya kasi bawal mag-inom ng tubig at ultrasound siya mamaya. So, ganun na lang, Mark, ha? Pagbalik ng doktor, ha? Kausapin mo maayos, ha? Tanungin mo, ano? Opo. Good morning, everyone. Isang mapagpalang umaga po, mga katuwang. Muli po, ito po si Efren Espanyol, ang inyong mismong YouTuber. Ngayong umaga,